Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. Yung balita niya ay kaugnay nung Brigada Eskwela 2024, no? Na ginanap dito sa Bartolome Sanggalang National High School, yung first day kung saan nakiisa ang 4 na barangay. Dito yan sa bayan ng Gimba. Ang detalye, tinutukan ni Arya Lea. Arya Lea, pasok. Nasa 4 na barangay dito sa bayan ng Gimba ang nakiisa sa kick-off ng Brigada Eskwela 2024 ng Bartolome Sanggalang National High School ngayong araw ng Lunes, Hulyo 22. Mga miyembro ng Corpis mula sa Barangay St. John, Barangay Saranay, Cavite at Santo Cristo. Ito ay ang mga magulang o guardians na mga estudyante na mag-aaral ng Bartolome Sanggalang National High School dito sa bayan ng Gimba na pawang mga nasa junior high school at senior high school ng nabanggit na paaralan. Ating napag-alaman na dito sa Bartolome Sanggalang National High School ay mayroong 150 na mga guro mula sa junior high at senior high schools. Nasa mahigit 3,000 naman na mga estudyante ng junior high school ang kasulukuyang nasa kanilang talaan at nasa mahigit 1,259 na mga senior high school ang naka-enrolled sa paaralan na ito. Sa pamamagitan ng isang programa ngayong araw ng Lunes, Hulyo 22 ang kasalukuyan, kasama ng kanilang principal na si Ginang Evelyn S. Reyes, Assistant Vice Principal Ginang Perla Romano, nakiisa din ang mga panauhin mula sa iba't ibang ahensya katulad ng DSWD, DMPS, PNP Gimba, Bureau of Fire Protection, BJMP, BLUN at WCC. Kasama ang mga stakeholders ng edukasyon katulad ng mga lokal na komunidad, alumni, civic groups, pribadong sektor, non-government organization at iba pang pribadong individual, guro at mga mag-aaral na nag-ambag ng kanilang oras at pagsisikap na makaisa para sa kalinisan at kaayusan ng paaralan bago magsimula ang pagbubukas ng pasukan sa darating na Hulyo 29 para sa mga pampublikong paaralan. Ang Brigada Eskwela na ito ay dinaraos ngayong araw ng sabay-sabay sa buong Pilipinas at ito ay batay sa Memorandum Number 33/2024 na inilabas ng DepEd. Ang tema ng Brigada Eskwela ngayong taon ay ang bayanihan para sa matatag na paaralan at ito ay magtatapos hanggang sa ika-27 lamang nitong buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayalaya para sa balitang lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Ano naman ang mga ginawa, mga improvement na ginawa nung sa brigada sa dami ng nag-participate? Kasamang G, kanina ang pagdating natin ng mga alas 7, yung mga porpis pa lang ang may mga nagawa pagdating nila na Naglinis. Linis sila, yes, naglinis sila ng buong paaralan ng Bartolome Sanggalang. At bago magsimula ang programa, dumating naman ang ibang stakeholder na meron mga dala-dala na i-donate sa paaralan. Yung iba, meron mga wastambo, walis tingting, galing sa mga iba't ibang paaralan. At yung mga private sector, hindi na natin nakita kung ano ang kanilang dala. At yung ibang ahensya katulad ng PNP, BGMP, Bureau of Fire Protection, hindi na rin natin nakita kung ano ang kanilang mga iniambag dahil iniwanan na natin sila habang sila ay nagsusumba, kasamang G. Oo. So, walang ginawang yung mga upuang sira, ganon. Mga pintura, Actually, kasamang G, pagpipintura. walang ganon. Yes. Walang ganon. Walang ganon. Opo, katulad nung nakikita natin sa ibang paaralan na nagpipintura yung mga kapulisan, yung mga BGMP, yung mga stakeholder, nagdadala ng pintura, nagpupukpuk ng mga sira-sirang classroom. Yes. Pero doon kasamang GS, wala po tayong nakitang ganon. Dahil walang gagawin o paano? Pinasok mo ba yung mga rooms kung maayos ang... Yes, maayos naman kasamang G, kaso ang hinaing ng mga guro ng mga kausap natin kanina si Sir Romeo Asuncion ba yun?
kulang na kulang ang Bartolome Sanggalang ng mga silid-aralan. Halos nagsisiksikan daw ang kanilang mga estudyante dahil wala na po talagang space. Although mayroon daw nangako sa kanila na magpapagawa ng mga room, magdadagdag, pero 3 taon na daw, hindi naman pa daw nagagawa. So, how about kaya yung mga yung mga upuan? Yes, mga upuan, kulang na kulang din sila kasamang G sa mga upuan. Kung kaya yun sana nga gusto nilang maiparating sa kinakaukulan na sana madagdagan dahil marami ang nag-enroll ngayong taon sa Bartolome Sanggalang National Ilan High yung School. inilaki? Kung ikukumpara nung nakaraang taon, ilan ang inilaki ng mga enrollment ngayon? Kasi may binabanggit ka Kasamang na... G, yes. Nadagdagan ng mahigit 1,000 daw yung mga junior school at Junior. yung senior high school at hindi pa nila mabilang dahil meron pa daw mga humahabol at for sure meron pa talagang papasok sa kanilang tala. Actually, ang napag-alaman natin na ang junior high school ay mayroong 77 sections at ang senior high school ay mayroong 25 din na section. Mm. At kulang na kulang sila sa rooms. Oo. Teacher. Kasi syempre, pag dumadami ang estudyante, syempre, yung teacher, kailangan din ng karagdagang teacher. Nangangailangan ba Yes, sila ng meron karagdagang ba- teacher yes. sa non-teaching? Dalawa kasi yan eh. Yung nagtuturo at saka yung non-teaching. At yes. Oo. Yung non-teaching kasamang G, di natin nakuha ang non-teaching staff ng Bartolome, pero ang teaching staff ay nasa 150 sila lahat. Both junior high school and senior high school. Ano yun? May binanggit ba sila na sapat-sapat lang o kulang pa? Yes, kasamang G, may nabanggit sila na kulang pa, yes. Kasi talagang hindi daw nila, di nila ma-accommodate dahil sa dami nga ng enrollees ngayong taon. Yung senior Saan high galing school, yung mga 620 enrollees na dagdag? O saan ang galing? Ano? Saan galing yung Galing po nadagdag sa na yun? iba't ibang paaralan kasamang G. Hindi na po nila nabanggit kung saan galing, basta Galing sa iba't ibang private? paaralan. O yun ang maganda nating malaman. Kung yung bang nadagdag sa kanila, kasi meron silang mga mga enrollees na pagka first year high school o yung grade, grade 7, di ba? Yung grade 7 Yes, sa kanila na yan, no? Opo. Yun, ay malalaman mo doon kung galing ba sa public yan, mga public elementary school or meron bang private, parang gano'n, di ba? O di lalo Opo. na kung ang lumaki ka mo ay lumaki ng malaki din ang bilang ng senior, di ba? O Opo, ito ba opo. ay from private to public, ganun. Sa public, yes. Oo. Kasi pagka ganun, talagang yung mga galing sa pribado, pwede talagang lumobo ang pupunta sa public kung talagang papahirap ang buhay eh. At hindi na kayang Apo. pag-aralin sa pribado, 'di ba? Kasi yung saan ka makakalibre ng tuition, isa 'yon. Opo, opo. Oo, kahit na makipagsiksikan ka, kung hindi mo na kaya ngayong i-provide ang tuition ng bata sa pribado, o di doon, kahit na yung kalooban mo hirap na hirap. Kasi, syempre, pagka may kasabihan kasi pagka pribado, galing yung bata, natututukan. Pag napunta sa public, dahil sa dami, hindi natututukan ng maigi. Ganon. Sige, siguro, panimula pa lang naman yan mag-follow up tayo dyan. Saan galing yung mga sige. nadagdag? Kasi namumroblema na sila ngayon ng silid-aralan, upuan, Opo. tapos karagdagang Opo. teachers. Saan ito galing? Sa mga pribado ba? Parang ganon. O lumobo ang grade 7 kasi kakonti nag-enroll sa pribado. Opo, opo, tama. Ganon yung, niyan.
Siya, sige. Yung sinasabi mo, ang curriculum pa rin nila, yung ano, no? Yung matatag curriculum. Nabanggit mo kanina yun eh. Opo, matatag, Bayanihan, yes. ay, bayanihan. Sa matatag na... Bayanihan para sa matatag na paaralan. Oo, yung matatag kasi, kay ano pa yun eh. Kaya BP Sara pa yung tema na yon, no? Yung matatag. Opo. Oo. Tama. Natanong mo rin ba yung sa school, isa na lang, kung yung sa SEF nila, yung kasi, yung, ano nga yung SEF? Special Education Fund na galing sa LGU, kung paano nila ito na ma-maximize at saan nila ginagamit, no? Kasi meron naman silang yung pagkukunan pa. Yung parang MOOA kasamang G. No, iba 'yon. Yung hindi galing sa DepEd. Yung MOOE kasi ay DepEd funded 'yon. Yung SEF, yung sa LGU, yung binabayad nating RP taxes, amilyar, RPT, no? Kalahati nun ay napupunta doon sa SEF. Halimbawa, 100 piso yung binayad mo sa amilyar mo, no? 50 pesos yung mapupunta doon sa SEF. Actually, dinoble yan eh. Oh. Kung dati ang binabayaran mo 50 lang, dinoble nila ng time Sa SEF? Oo. Para sa SEF yung kalahati. Kasi Sino ako nagdoble? Abay, dinoble singil. administrasyon. Oo. Ganun pa rin siya. Times Kasi two, oo. yung 50%, tinas nila yung amilyar. Oo. So, dinoble nila, hindi tinaas yung kinalahati. amilyar. Ngayon, hati pa rin yun kasi yung 50% na kalahati, yun naman yung mapupunta sa provincial, municipal at barangay. Kaya kung halimbawa nakalikom ng 10 milyon sa isang taon galing sa RPT, 5 million doon yung mapupunta doon sa educational Yes, SEF. Special Educational Fund. Yun kasi yung gusto rin nating na paano nagagamit at ma-maximize para sa improvement, kakulangan ng silid-aralan, upuan, dagdag na teachers, yung po pwedeng iaambag doon. Lalo na't may mga stakeholders naman kamo na nagdadala ng walis, nagdadala ng pintura, 'di ba? Kung ano pa. At saka nagsosolicit sila dyan. Sa mga stakeholders na 'yon at project din ng mga magulang, 'di ba? Yun. Sige. Kaya yan, babalikan ni Arya Lea yan sa mga susunod. Oo, ating babalikan dahil kanina sa speech ni Principal Evelyn S. Reyes, wala po siyang nabanggit tungkol doon. Okay. Sige. Maraming salamat, Arya Lea.